Kaya sa mga nagtatanong paano nga ba natin mako-contact yung customer support at sa mga nagsasabi na hindi na daw nila ma-contact yung customer support. Well, triny ko na nung isang araw at na-contact ko yung support. But unfortunately guys, kung ganito pa rin po yung inyong mga profile status or page status is as of na wala pa ako nakuha sa kanila ng exact na solution or ano yung dapat natin gawin, paano ba mababalik sa page recommendable or suggested page yung ating mga page or profile. Pero nakausap ko yung support. Sa mga nagtatanong din, AI na yung sumasagot mostly nung tanong nila. Yes, AI, pero meron pong way po ito para tayo is makakontakt direct sa support. Maikli lang naman ito, papakita ko lang sa inyo. So, ito yung ating page or profile status. Paano natin makokontak yung support. So, pinakita ko lang muna sa inyo yung status ng ating profile. So, as you can see nga dito guys, kulay dilaw at meron siyang profile has some issue. So, meron tayong restricted status at meron tayong last August 7. Dahil dito, yung ating page recommendation ay suspended at ang ating monetization ay limited. So, paano natin makakausap yung support? Punta lang kayo guys dito sa inyong setting. But again guys, bago nyo makausap yung mismong customer support, dapat po kayo ay Meta verified account. Okay, yung may blue check na tinatawag. Ayan, makikita nyo dyan, meron tayong blue check. So, meron dito yung help and support, click nyo yan. Tapos, meron ditong support. Ayan, then i-click nyo itong get support. Okay? So, ngayon is yung history or yung conversation namin kahapon ni customer support is papakita ko sa inyo na nakausap ko talaga yung mismong customer support. Pero, regarding sa issue, wala pa tayo guys nakukuha na solusyon. So, pakita ko muna sa inyo paano natin makokontak para pwede nyo siyang tanungin or pwede nyo silang i-ask na mga way paano ba ma-recover yung mga Facebook page natin. So, click nyo lang itong get support. Madadirect po kayo dyan. So, ayan. Meron tayo ditong example. Ito yung screenshot. Then, next lang natin kapag na-click na natin itong get support. Next natin. Ayan, so mapupunta kayo dito sa Ask Meta AI Support Assistant. So, ito po yung common na sumasagot sa mga question natin kapag meron tayong gustong itanong. Katulad yung manage my Meta Verified Subscription, help with monetization payout. At yung pangatlo, meron kayo dito guys makikita na chat with someone from support. So, ito yung pipiliin po natin. Okay? Ayan. So, wait lang kayo guys ng mga ilang minuto, then meron po yung mga prompt message na makikita kayo. So, ito na yung ating reply, yung reply ni Meta AI. I am happy to help you connect with a support agent to make sure you get to the right specialist. Could you please tell me more about what you need? So, dito hindi ko na i-explain yung nangyari kasi gusto ko makausap kagad direct si support. So, ayun, ito lang sinabi ko sa kanila, page suspended recommendation and limited monetization. So, yun, dahil dito guys, merong ipoprompt message sa atin si Meta AI. Ipapakita dito yung mga available pages and profile ninyo. So, ano yung ating profile? So, ito yon yung Jose Opo Mulieda. Okay? Pero kung page naman, meron yung previous. Ayan. So, dito makikita nyo yung page affected. Pero yung sa atin guys, yung affected natin na account is yung profile. Okay? So, makikita nyo guys dito yung Facebook username or account. Tapos yung WhatsApp account. And then yung Instagram account. So, yung profile yung may problema. Pero kung may page, piliin nyo lang po yung una o yung previous page. Ayan. Okay? Next naman, syempre, continue lang natin yan. Click nyo yung continue. Ayan. And then, sabi niya dito, I'm sorry to hear that your page experienced this restriction. To help resolve this, could you please tell me
which of these pages you're reaching out. So, yung ginamit natin is yung profile. Sabi dito, nireview niya yung ating profile at na-found out nila, I've looked into your page and found out recent enforcement that is likely affecting your recommendation and monetization. Nagkaroon nga po tayo ng trademark and counterfeit. Ayan. So, ano yung trademark na to? Ito po yung product. Alam ko, JBL yun eh, na ginawa ko siya ng AI, tawag dito, AI video na nagre-review doon sa JBL product. Pero na-found out nila na yun po ay labag sa trademark and counterfeits violation. So, yun, July 19, 2026. So, usually pag ganito, hindi pa natin alam kung kailan mababalik kasi medyo mabigat yan. At usually tumatagal yan ng ilang taon, di ba, bago ma-expire yung na-commit natin na violation. So, dito sa Meta support is ma-determine nyo kung ano yung specific na violation na nakuha nyo kung bakit kayo nagkaroon ng limited monetization at yung page suspended recommendation. Okay? So, sabi ko naman dito, na-delete ko na. Okay? Take note guys, kapag po kayo ay nagkaroon ng ganitong violation, affected po dito yung content, video, yung reels, yung stars, at iba pang monetization tools ninyo. So, yun. Sabi dito, kahit na-delete ko na daw yung video, is helpful, but it doesn't immediately lift recommendation restriction. When content is removed for violation, the associated strike has time-based effect on your page visibility and recommendation status. So, malinaw guys, may malaking epekto yung pag-receive natin ng violation. So, yung status, yung page visibility is wala pang katiyakan kung kailan yan malilift. Okay? So, to restore your recommendable status, you generally need to wait for the restriction to expire or successfully have the enforcement overturned through a review. Okay, ayan. So, since the video was already deleted, you can check your current page status for any remaining action or timeline when your recommendation page be restored. Okay, so sabi din dito, binigyan niyo tayo ng gagawin sa mga susunod. Sabi dito, avoid further violation, continue strike and extend the time your page is not recommendable. Kung magkakaroon po ulit tayo ng paulit-ulit na violation or trademark counterfeit violation is posible mas tumagal pa yung suspension ng ating recommended page at yung limited monetization. Check for other issues. Verify that your other content follow yung recommended guidelines. So, yung pasado sa kanilang guidelines. Okay? So, sabi dito, wait for this strike to expire. So, wala tayong magagawa guys. Yun lang yung gagawin natin. Maghintay lang tayo na ma-expired yung violation. Pero based on my experience guys, tumatagal yan ng taon bago ma-expired. Kung anong buwan at araw kayo na-expired, usually ganun din bumabalik yung page. So, ayan, July 19, a video was identified as violating our policy regarding trademark and counterfeit. This type means that content may contain material that infringe on trademark right or promotes counterfeit goods. So, medyo mabigat yung violation natin eh, guys. Ayan, sabi ko nga dito, na-delete ko na. Pero ganun pa man, kahit na-delete na daw, is hindi automatically babalik yung page recommendable at yung monetization hindi na magiging limited. So, gayon pa man, sabi niya sa akin dito, kukunin na lang daw yung email ko para magkaroon ng follow-up doon sa email. So, binigay ko nga yung email natin dito at ito lang po yung reply. As of now, saan na ba yung email natin? Punta tayo dito sa ating isang phone at ito yung email na na-receive natin. Ayan. So, sabi dito, thank you for contacting the MetaFraud team. I'm sorry to have to deliver bad news today, but our team has reviewed your account to say and unfortunately determined it doesn't comply with our further monetization policy.
Therefore, we are unable to approve your account for monetization. Star, subscription, and content monetization has been impacted from September 25, 2025. Yan. So, hindi lang pala yung recent, no? Marami ding tayong violation last year. Up until now. Dahil nga makulit tayo at nag-focus tayo sa affiliate partnership. Sabi dito, however, branded content will still be able to monetize as usual. So, for recommendation features, recommendation and monetization work hand in hand. If there any issue or violation with your monetization, it can also affect your recommendation, which may be limited or restricted. So, yun, your recommendation has been impacted from June 21, 2026 to September until September 19. So, sabi dito, hanggang September 19, 2026. Sabi dito, please note that this expiration date applies to recommendation only. Regarding monetization, unfortunately, we're unable to provide an expiration date at this time. Okay, so yun yung sabi sa atin. So, wait natin yung September 19. So, ang inaasahan na lang natin na bumalik guys yung ating page recommendation. So, yun lang muna for now guys. At gawin nyo lang yung step na tinuro ko sa inyo para makausap nyo sila at malaman nyo kung kailan pwedeng bumalik yung page recommendation. Kahit yung recommendation goods pa din yan. Pero yung monetization guys, hindi ko pa kayo mabibigyan ng update as of now kasi nga yung mismong account natin is restricted. Dahil nga po, sa payout problem, medyo mabigat yun guys kasi hindi tayo nakapag-verify ng identity. Wala tayong ID na nakuha o naipasa kay Meta Support. Tapos na-expired. Then yun, hanggang ngayon is limited yung ating status sa payout. Pati na rin sa content monetization. Okay, maraming salamat guys. Kung nakatulong itong video na to at nalaman nyo kung kailan nga ba tayo magkakaroon ulit ng recommendation account or page. So, mag-subscribe na kayo dito sa account natin at pa-like at pa-share na din ito. Maraming salamat. Magkita-kita ulit po tayo sa next video and follow for more. Bye-bye.